Magandang araw po sa ating lahat. Sa video ito wala po muna tayong fishing adventure. Sa araw po na ito ay meron tayong mga pupuntahan. So samahan nyo po muli ako sa aking mga gagawin ngayong araw. Tapos kumuha na rin pala ako ng kape para makapagkape na tayo dahil kakagising lang din natin kanina. Yan. Ang oras pala natin ngayon ay 5:45 na po ng umaga. Yan. Pero maliwanag na. Tignan natin yung ating mga gulay dito. Yan, meron tayo diyang papaya. Tapos tanglad. Ayan, daming tanglad dito. Sobra-sobra na yung tanglad na yan. Pang halo-halo sa mga pang-ulam. Ito ay mga halaman pa rin. Papaya. Dito nga pala guys ay hindi tayo makatanim masyado dahil sobrang busy rin sa trabaho. Tapos yung space ng lupa ay kakaunti lang din, limitado, dahil nga ito ay tinataniman nila ng halaman yan, hanggang doon sa dulo. So sa mga merong space lang tayo nagtatanim pagka merong oras. So kape-kape muna tayo, punta muna tayo pati doon sa garden, doon tayo magkape sa kabila. Upo-upo muna tayo doon para magmuni-muni, kape-kape. Yan. Tapos dyan pala yung bahay nila boss. Doon sa ilalim yan ay packaging po yan, yung assemblan ng mga gunting. Tapos dyan pinapak yung mga gunting, all in one na. Pero yung bahay nila boss ay ilang floor din, mataas din kasi meron silang elevator. Ganyan yung mga bahay dito, yung company. Tapos dun sa ilalim niya ay pinagtatrabahoan, tapos dun sa taas ay bahay na. Ayan. Dito na tayo sa garden. Daming tanim na naman ni boss, oh. Sumibol na naman yung mga bulaklak ng mga rosas. White roses. Dito pink roses. Ayan, oh. Ganda. Dito tayo sa kanilang garden. Itour ko muna kayo saglit. Yan, nandito pa rin yung marmol. Ang ganda ditong tumambay din, oh. O kumain. Minsan dito ako nag-e-edit, lalo lang pagka gabi. Dito tayo sa maliit na kanilang fish pond. Dami mga goldfish. Ang gandang magkaroon ng ganito sa bahay, sa bakuran. Kung ako magkakaroon ng malaking lupa o lupain, and parang masarap din magkaroon ng ganito, lagyan. Pero ang lalagay natin mga tilapia, no? Para pagka wala tayong ulam, di may pang ulam, may tilapia dyan. So dito muna tayo upo-upo, magtingin-tingin ng mga bulaklak kasi nakaka-relax po tignan yung mga bulaklak tsaka yung mga puno. Ayan. Ang gandang pagmasdan. Mga orchids si boss wala pang bulaklak, wala pang bulaklak, nawala na gawa ng bagyo. Dito tayo madalas kumain. Habang tayo nagkakape, kwentuhan muna tayo. Kape po bago tayo kumain. At mamaya ay mag-prepare na rin tayo o magkaasikaso dahil magsisimba rin ako ngayon. Dahil po ngayon ay araw ng Sunday na naman, kailangan natin magsimba. Kaya pala tayo pupunta sa simbahan guys, syempre para makapakinig ng salita ng Diyos. Yun bang para meron tayong matutunan, kahit na 2 words lang, 3 words o ilang words pa, importante meron tayong matutunan para meron tayong maipamuhay, meron tayong maging encouragement sa buhay natin, diba? Kasi pagka pasasalamat naman, pwede naman tayo magpasalamat through prayers. Yan, iba pa rin talaga yung yung meron tayong napapakinggan na salita ng Diyos.
para lalo tayong ma-encourage na lalo magtiwala sa Kanya. Pwede rin sa online pagka nanonood tayo ng mga preaching, ganyan, or pwede rin misa, yan, pag nanonood tayo. Importante rin yan guys, yung meron tayong napapakinggan na encouragement ba, salita ng Diyos, yung meron tayong mapupulot na aral. Di ba pagka pupunta tayo sa school nung nag-aaral pa tayo, hindi natin hinahayaan na wala tayong matutunan. Ganon din po sa pagsisimba. Pag pumunta tayo sa simbahan, kailangan ay meron talaga tayong matutunan, para yun nga ang gagawin nating encouragement para maipamuhay natin sa araw-araw. Yung pinupuntahan ko palang simbahan guys ay Christian Bible Baptist Church. So Christian po siya. Sa atin naman guys, yung relihiyon naman ay may mga kanya-kanya tayong relihiyon. Yan, gaya ko, sa amin ay Baptist, dun sa iba ay Catholic, sa iba ay Adventist, Jehovah or Iglesia. Yan. Importante naman dyan ay nananalig tayo sa Diyos. Yan. Yung meron tayong pinapaniwalaan na kanya-kanya, pero at the end of the day, meron pa rin tayong respeto sa bawat relihiyon. Yun ay pinaka-importante. Halimbawa ako, yung aking misis, siya po ay Catholic, ako po ay Christian. Hindi naman po ibig sabihin na Catholic siya tapos ako Christian, hindi na po kami pwede magmahalan, di ba? Yan. Ang relihiyon naman ay wala naman yung pinipiling kasarian o kung ano pa man para mahalin mo ang isang tao. Importante, nagkakasundo kayo, nagmamahalan kayo. At ang sentro ng inyong pamilya ay ang Panginoon, di ba? Kaya yun ang pinaka the best. Kado po. At ang importante naman dito sa ating buhay, dito sa mundong ibabaw, ay meron tayong paniniwala, nananalig tayo sa Diyos. Sinasama natin siya sa bawat araw ng ating buhay, kasama yung ating mga pamilya. Yun ang pinaka the best. At nag-i-enjoy tayo, masaya tayo sa tamang paraan. Goods na yun. Yan. Ngayon guys, mag-prepare na rin po tayo para makakain na rin tayo ng ating almusal, kasi mamaya ay mayroon pa tayong pupuntahan. Punta na tayo sa dorm. So sunod na lang po ulit tayo magkwento. Baka marami po tayong maikwento pang buhay-buhay. Yan. So sunod na lang po ulit. So mag-asikaso lang po ako para makalakad na rin tayo mamaya, makapunta tayo sa simbahan at sa mga iba pa natin pupuntahan. Ngayon po ay magluto muna tayo ng ating almusal. Magluto tayo ng itlog. Prito muna tayo ngayon. Yan, lagyan na tayong itlog. Pagsasabayin ko na yung dalawa para mabilisan. Maglagay tayo ng asin. Luto na po yung ating itlog. Ayan o. Ang ating almusal. Ngayon po, kain muna tayo. Lord, maraming salamat po sa pagkain na ito. Magbigay sa akin pisa ng pangatawan ng kalakasan. Ingatan nyo rin po ako at yung aking pamilya sa araw-araw at yung aking mga viewers. Ito po nga sa dadangin. In Jesus' name, Amen. Tara po, kain tayo. Magpagupit pa lang muna tayo pagtapos natin kumain para makaligo na rin. Kain po. Kutsara muna tayo. Ulam natin ay itlog. Mamayang gabi na po tayo mag-isda. Para may lakas tayo. Ngayon po ay magpagupit na tayo. So magbike lang tayo papunta doon kila Laupan, doon sa barbershop na pupuntahan natin, so pagpapagupitan natin. Let's go. Ayun. Tayo. Dito sa lugar namin guys ay puro palayan. Tapos dyan yung pinakalikod ay palayan din.
Dito sa amin ay bandang probinsya. Kaya maganda dito. Hindi masyadong mapolusyon. Tapos malapit din pala tayo sa dagat. Ayan. Itong barbershop na pinagugupitan ko o pinagpapagupitan ay nandito rin sa malapit sa may palayan. Ayan. Pero marami silang customer kasi kilala na po dito ito. Ayan. Nandiyan kayo sa looban. Looban niyang. Meow. Looban niyo ma? Oo. Ay, nandiyan na sa looban. Okay, ngayon guys, tapos na tayong magpagupit. Magbayad na tayo. Tsaka, kayo man, laupan? Hi! Kishe. Ayan, uwi na tayo. Bye-bye! Okay na guys. Guwapings na ulit. Uwi na tayo para makaligo pa. At makapag-prepare pa. Tara na guys. Huwag tayo na lumutan. Ito pala itong ating pinakamahalaga, Biblia. Siyempre lang tayo. Ayos na. Nakalimutan pala natin yung ating kapote. Importante ito kasi baka umulan, makulimlim ngayon. Yan. Let's go. Yan. Itong mga ganitong lakad guys ay minsan lang natin binablog. Once in a while. Yan. Dito na tayo guys. Balita, tabi tayo. First Corinthians and whole yung ating topic kanina sa Sunday school is about living and giving. Giving, kasama po dyan yung time mo. Kasama po dyan yung talent mo. And also kasama po dyan yung ating pressure. First of all, is God is the first who give His life for the ransom of our sin. 1, 2, 1, 2. Ayos! Dito na. Okay, dito. Prepare tayo. Sige lang, prepare na. Yun, tapos na po tayong magsimba. Tapos na po yung service. Kain naman po tayo ngayon. Kasama ko pa rin yung ating ka-churchmate. Sila po tayo. Yan. Anong balita, Brad Sam? Yes lang po. Kaya lang po nila. Hindi niya. Eh, mga ka-churchmate natin. Mamaya makikita ka na, Brad Sam. Ito pala si Pakilala mo si Brad. Si James. yan, subscriber natin. Yan, Oo, masugid nating followers. taga-subaybay. Yan, lagi daw siya nanonood ng touch and cook natin. Masugid na. Suporta. Lang makita tayo. Kilala isa. Makikita ka sa vlog. Shout out. Shout out. Tara, iyan na natin. Panginoon, sa pagkain sa lapan, sa provision, pagkaroon ng Panginoon, presyon po magsasabi ka sa LDC ng Panginoon, presyon po kayo na ngayong anak na prepare, and wish me pray. Amen. Kain lang po tayo. Ito yun.
Hello guys, kain po. Kain. Pasensya na. Magmamadali mo kami. We're going to... Mga busy yung ating mga ka-churchmate. Oh. Kasi meron silang pupuntahan na ibang church din. Ngayon po tapos na tayong kumain. Tapos yung iba nating ka-churchmate ay umuwi na rin. Tapos yung iba may mga lakad pa. Yun. Dito muna tayo saglit at makikipagkwentuhan muna tayo sa ating mga naiwan na ka-churchmate. Tapos maglalaro daw kami ng chess. Yan, laro muna kami guys. Habang naghihintay kami. Rain TV. Barpiwi, yan ka-churchmate natin. Tapos yung iba natin kasama, bumili sila ng milk tea. Milk tea daw kami. Ngayon po ay milk tea naman tayo habang nag-chess. Dumating na sila Brad Sam, yung aking ka-churchmate. Habang nagpapahinga. Ngayon po tapos na tayong makipaglaro at makipagbanding sa ating mga ka-churchmate. Ngayon naman punta tayo dun sa ating susunod na pupuntahan. Brad Sam, hanggang sa susunod muli. Ingat po. Yo, Jaman. Yo, tama. Ayan, pag-gasolina muna tayo. Shit. Grabe. Ang lakas ng ulan guys, buti na lang pagkarating natin dito sa bahay tsaka biglang lumakas yung ulan. Kanina ambon-ambon lang kaya hindi na rin ako natuloy dun sa pupuntahan ko sana. Magpapaayos sana ako ng cellphone kaso hindi na tayo natuloy. Gawa nga ng lumalakas na po yung ulan. So buti na lang po ay hindi tayo natuloy. Ngayon ang gagawin naman natin ay maglalaba ako ngayon para bukas meron tayong masuot na uniform. Ngayon guys ay maglaba muna tayo. Magkusot tayo ng ating mga damit, mga uniform. Ayan. Hindi muna tayo ngayon magla-laundry. Yan po yung ating lalabahan. Dalawang planggana po. Ayan. Labaday muna tayo ngayon. Dahil day off natin. Ito yung kadalasan na ginagawa ko guys. Minsan nagla-laundry rin tayo. Pagka talagang sobrang busy na, hindi tayo sa laundry naglalaba. Pero dahil ngayon ay maulan, hindi muna tayo lalabas. Dito muna tayo sa dorm. Dahil meron naman na tayong mga nabili na ating mga pang-ulam sa loob ng isang linggo. Tapos may mga isda rin tayo na stock side. Mamaya magluto tayo ng ating daing na bangus, yung natira. Sa ating nahuli ng nakaraan. Yun ang ating hapunan ngayon. Para mamaya, pagtapos natin maglaba, kumain, pahinga na tayo. Edit ng ating vlog para meron tayong i-upload. Ganyan lang, simple lang naman kasi natin ginagawa pagka day off natin, pagka hindi tayo nangingisda. Para makita nyo rin guys, paminsan-minsan yung ginagawa natin tuwing day off natin. Kadalasan talaga hindi na natin binablog, lalo na yung pagpunta natin dun sa church. Tapos paglabas-labas, hindi tayo masyadong nag-vlog, nagpo-focus tayo sa fishing. Kaya madalas, hindi tayo nakakapag-upload ng mga ganitong vlog. Pero ngayon, once in a while mag-upload tayo. Yung ginagawa natin tuwing day off natin pagka hindi tayo nag-fishing. Dahil wala tayong kasama sa buhay dito, wala yung asawa natin, wala tayong mga kapatid o kamag-anak, kaya tayo yung gagawa talaga sa sarili natin sa mga dapat nating gawin. Gaya nito, paglalaba, pagluluto, lahat sa atin talaga. Walang isang OFW. Kaya shoutout po sa mga kapwa nating OFW dyan.
patuloy na lumalaban, nagsisikap para sa ating pamilya. So, tapusin ko lang itong ating paglalaba. Ngayon po ay naibabad na natin yung ating mga damit sa sabon na may tubig. Ngayon po, dyan muna yan. Magluto muna tayo para habang tayo naglalaba, meron na tayong niluluto na pang-ulam natin ng hapunan. Nagsalang na pala tayo dito ng kawali. Lagyan na natin ng mantika. Ito po yung ating natira na bangus. Yan. Yung dinaing natin na may natira pang 3. Prito natin to. Ito yung ating nadala nung nakaraan. Yan. Ulam na natin to hanggang bukas. Yan. Yan, buti na lang kasya dito sa ating malaking kawali. So pritoy lang natin yan habang tayo nagkukusot ng ating damit. Para mamaya hindi na tayo magluto. Ngayon guys ay kasalukuyan tayong nagda-dryer. Para isampay natin ito sa ating kwarto dahil na umulan, walang araw. Dahil hapon na rin tayo naglaba. Kanina kasing umaga ay may pinuntahan tayo. Tinapon na tayo ng ulo. Tapusin lang natin ito. Tapos mamaya kain na rin tayo. Tapos natin magsampay. Ngayon guys ay tapos na tayo maglaba. Tapos magbanlaw. Ngayon naman ay magsampay tayo. Ay yung ating mga nilabhan. Bali halos 2 planggana yan. Dito pala ako nagsasampay pagka naulan sa labas. Yan. Dito sa ating kwarto. Yan. Dito guys ay hati-hati po kami sa isang room. Yan, pinag-divide na lang namin siya para meron tayong privacy. Bali 4 po kami dito sa isang kwarto. Yan. Tapos tayo dito tayo nakakwarto. Yan. Pasensya na kayo at medyo magulo pa yung ating mga gamit dahil hindi pa tayo nakakaayos. Pagtapos natin magsampay tsaka tayo mag-aayos. Yan. So sampay lang tayo. Gumawa tayo ng DIY sampayan dito. Yan. Itong pahaba na bakal na to para meron tayong sampayan in case na umulan, ganyan meron tayong sampayan dito kasi wala tayong dryer na pang tuyo. Dito pala guys ay wala tayong washing machine. Ang gamit lang natin ay yung pan dryer. Yung dryer lang gamit para mawala yung basa, para hindi tumulo. Yan. Kadalasan doon tayo sa labas naglalaba sa laundry shop pagka sobrang busy tayo sa overtime. Pero ngayon medyo maluwag tayo dahil nga day off natin, hindi tayo pumasok sa loob ng isang araw. Kaya meron tayong time na magkusot, hand washing. Magkusot ay di biro. Yan. So magsampay lang tayo. Tapos maglinis lang ako dito sa kwarto. Tsaka tayo kumain. Sampay lang muna natin lahat yung ating damit. May nabili pala tayong pinya kanina guys. Ayan o, balatan po natin. Yun, minsan lang tayo makatikim nito. Kainin natin pagtapos natin kumain ng kanin. So balatan ko lang po ito. In 3, 2, 1, ching! Ito na po yung ating pineapple. Ngayon po ay tapos na tayong maglaba at magsampay, maglinis dun sa ating kwarto. Ngayon naman kain po tayo para meron na naman tayong panibagong lakas. Meron pala tayo dito yung ating niluto kanina na daing, yan, yung daing na bangus. Tapos suka na may bawang sibuyas. Bago tayo mag-umpisang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito. Maraming salamat po sa biyaya. At ganoon din po yung aking pagkain na sa harapan. Basta-basta nyo po magbigay sa aking physical na pangangatawan ng kalakasan. Ganoon din po sa aking mga viewers, sa aking pamilya. Ingatan nyo rin po sila sa araw-araw. Ito po ang isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tara po, kain tayo. Saluhan nyo po ako sa aking pagkain. Ito po ang ating hapunan. Ang oras natin ngayon ay, ayan po, 6:04 na ng gabi. Gabi na po ito. Dahil naglinis pa tayo. Sulit na naman ang ating maghapon na day off. Simba, pahinga.
Tapos laba. Ayan. Dahil bukas ay pasok na naman natin. Sa weekdays na lang siguro tayo mangisda. Pagka umaga, maaga na lang po tayo. Gaya ng ginagawa po natin. Para meron tayong ulit pang ulam. Ayun po. Galing na bango. Ayan po. Ganito po ang ginagawa natin kadalasan tuwing linggo pagka hindi tayo nangingisda. Kain tayo. Pero may daan pa dito na tira. Kaso, isa na lang. Yan, patikimin natin si paring Jester ng daing na bangus. Para pandagdag ulam niya. Tabi na lang natin. Yung isa po ay inulam na ni paring Dilo. Statement niya rin. Yung mga nahuli ko naman na ito dito guys, ayan, in-stock natin sa rep yan, niluto natin, sinishare din natin sa mga kagawag natin, kagawag natin. Kadalasan po ay hindi na natin binablog yung mga ganong bagay. Nagpo-focus tayo dun sa ating touch and cook. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Sa mga palagi nagpo-comment, nag-like ng aking vlog, nag-share sa mga silent viewers po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kahit na ganito yung vlog natin ay nandyan pa rin kayo nakasuporta. Yan. August 18 na po ngayon. Ngayon naman, ito yung ating pineapple. Kain tayo. Kamayin na natin. Yan. Kain po tayo. Manamis-namis. Hindi siya sobrang tamis, sakto lang. Gawa nga ng hindi siya sobrang hinog. Pero sakto yung tamis niya. Nagwas po ako ng kamay ulit bago tayo kumain nitong prutas.